Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ay, bago lang akong natanggap na A1 report, A1 information galing sa aking puting ahas. Yung insider from inside the AFP. Ayokong maging alarmista. I-share ko lang sa inyo. I hope na hindi ako ma-misunderstood na parang gusto kong mangyari ito. Kasi yung message na natanggap ko is may niluluto na kami. So, ano ang niluluto nitong Tagaloob? Okay po, ganito po ang sitwasyon. Ang mga active, hindi sila pwedeng magsalita. Kasi bawal. Kaya lang, hindi sila bulag. Hindi sila manhid. Nakikiramdam. Okay? Tapos, halos lahat, I don't know kung ano, mga active ngayon, Ito na lang kung tatanang sa likod. marami, hindi lang active, pati kami, lalo na kaming mga retired. Maraming may malaking respeto, paghanga, utang na loob sa mga Duterte, lalo na si PRRD. Ngayon, itong nangyayari sa ating palibot na walang klarong direksyon ng gobyerno, lalo na itong issue ng impeachment at saka papasukin ang ICC. Nako. This is a very volatile issue, yung bang delikado. Hindi naman maintindihan ang ating gobyerno, ano ba, papasukin o hindi. Pag pinapasok nila yan, ayoko lang magsabi ng patapos. Mga DDS na millions, yung 32 million na boto ni BP Sara, those are diehard Duterte supporters. Tapos pababayaan na lang ba nila na ang Tatay Digong aarestuhin, imbestigahan ng ng mga banyaga? Do you think again, I am not, I have no more influence sa Tagaloob ng AFP. Sinishare ko lang yung mga ilan na nagpapadala sa akin ng kung gaano sila kadami, hindi ko alam. Basta ito yung natanggap ko na may niluluto na kami. Ano sa tingin nyo?
yung niluluto nila. Kayo na ang ano, kayo na lang mag-analyze. But these are politically active soldiers. Oh, tignan nyo ang nangyari. Panahon ni Erap at GMA. Magkakagulo ng bayan nun. Kasi ano, ang sitting president doon is ang perception masyadong corrupt. Bakit? Bribery. Yung impeachment trial, ang perception ng karamihan niluluto. Ibig sabihin parang i-acquit nila si Irap dahil yung second envelope ayaw pa open. Kaya baka nandun ang malaking ebidensya laban sa sitting president na perceived to be corrupt. Perception lang yun, ha. So, balik ang tao sa EDSA. Pag walang gumalaw, kawawa ang taong bayan kasi perception ng negosyante, mga ano, magulo ng bayan. Ay di, anong gagawin ng mga negosyante? Stop business. So malulugmok ang ating ekonomiya. Kagaya nung panahon ni Cory administration. Sa ilang beses na nagkudita, eh di anong nangyari? Lugmok ang ekonomiya. So, yun yung sitwasyon nung panahon ni Erap at Gloria. Dahil ang mga tao pumunta na sa kalsada, rally na naman. So, yun. Ito, sinasaysay ko lang, history. Kasi I was part of this history. 2001. Anong rango ko noon? I think, Lieutenant Colonel na ko. Oh, nag-decide ang men in uniform, nagkaisa. Withdrawal of support. Oh, hindi yun kudita. Kasi ang kudita, mahirap, madugo. Ayaw ko. I would like to make myself clear. Ayaw ko ng kudita dahil madugo. How about withdrawal of support? Ay bahala. Bahala sila. Wala akong influence sa AFP at PMP. Wala na ako. Retired na. Ako lang, ito lang. Nagsasalaysay lang, nag-expound ng opinion. Part of my constitutional right, freedom of expression. Kaya I hope this will serve as a warning to this administration na sabi niya, magtarong mo diya. Ayusin ninyo. Yung presidente na napakatahimik. Grabe ng yung ginagawa ng mga congressman. Pinsan pa naman niya ang speaker. Kaliwat kanan ng mga resolution para papasukin ang ICC. Ang dami nang nagrereklamo na ano yun, paglapastangan sa soberenya o kalayaan ng ating bansa dahil working naman lahat ang ating justice system. Pwede mo nang ma-resolve yun. Sinasabi nilang extrajudicial killings na yan. Punta sa korte. Punta sa piskalya mo na din korte. Bakit kailangan pang papasukin ang ICC? Yan ang Diyan tayo nagkakagulo ngayon dahil walang malinaw na Pati nga si Secretary Boying Remulla naguguluhan na. Ano sabi niya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ng gobyerno kung shall we remain not member anymore of the ICC dahil nag-withdraw na o anong plano nila? Balik membership sa ICC? Kasi bakit ganito ang ginagawa ng Kongreso? Magrereklamo na nga talaga si Secretary Boying yung ginagawang resolution. These resolutions present more questions than answers. Dahil
kung ipasar nila ang resolution na yan, 3 resolutions, does it mean na magpa-member na tayo sa ICC dahil mga ganon ang ganon ang Dito na lang sa kuwan. ganon ang sentiment ni Secretary Boying Rimulya, na yun din ang sentiment ng karamihan. Kahit ako, naguguluhan ako, at ito, lahat na naman ito is masasagot. Sana itong presidente natin ay magsalita. Napakatahimik. Kagaya nagsalita siya tungkol sa impeachment. Sinabi niya, we do not want VP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Di tapos. O ngayon, itong ICC. 3 resolution na walang ginagawang presidente, pinapabayan lang. Nagkakaroon ng political unrest, kaya hindi mo masisi ang mga active members, men in uniform, kung mag-usap-usap. Inamin ni General Anyo, Secretary Anyo, inamin ni General Browner na may mga nagre-recruit, destabilization, o ano ba yun? May mga maingay na mga katulad ko. Ako nag-ingay ngayon. Kaya lang hindi ako nagre-recruit. Never ako mag-recruit. Ito lang, sinishare ko lang yung natanggap kong informasyon na may niluluto na. Nagpalabas ng pahayag na sinusuportahan nila former President Duterte and VP Sara. Okay. Sino pa? Of course, wag ko nang banggitin yung mga vloggers na talaga namang diehard DDS. Example, Maharlika, sino to? Sasasot, Banatbay, yung mga Banatero vloggers. Okay, i-specify ko lang itong si Crisette Laurenta Chu. Ang daming followers nito, mga more than 600,000 followers. Yung post niya, sabi niya, it is an insult to the 32 million Filipinos who voted VP Sara. Itong ginagawa ngayon sa Kongreso. Yung plano nilang ipa-impeach. Yan. Kaya, salamat, Crisette Laurenta Chu. Ito, pinaka-latest, si Attorney Vic Rodriguez, kahapon pa yun, o the other day, nag-post siya. Ang post niya tungkol naman sa ICC. Very simple yung kanyang post, Tagalog. Sabi niya na, parang pag-apak-apak na sa soberenya ng ating bansa, itong plano ng House of Representatives, panawagan ng mga kongresista na papasukin ang ICC sa ating bansa para imbestigahan si Tate Digong. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Marami pa akong nakitang mga vloggers, great and small, may mga 200,000 subscribers, yung iba nagsisimula. Grabe, isa pa itong si Super DM. Dati, tagapagtanggol ni Rafi Tulfo. Ngayon, kinakalaban, binabatikos niya na si Rafi Tulfo. Ngayon, todo suporta na siya kay VP Sara. Salamat, Super DM. Pinaka-latest nga nakita ko, itong batikang broadcaster nga si Jay Sonsa. Bata pa lang ako, estudyante pa lang ako ng high school ata. Naririnig ko na itong Jay Sonsa na ito na nagbabalita eh. So, ang tinira naman niya ang House of Representatives. Binatikos niya ang House of Representatives. Itong ginagawa ngayon ng mga House resolutions na payagan ang ICC. Ito, in English, itong post ni Jason sa. Basahin ko sa English din, explain ko lang in Tagalog. Sa Villar, we may be putting up a new task force for the river drive and for the flood control of Las Piñas.
Bacoor, Las Piñas area. Kasi, andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villa itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan na river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tikaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tarong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later on. Sa costing ng project na nangyari doon. By the end of the year, ilan kayang posible ang makasuhan natin? Sinasabi kahapon ng DPWH Secretary 6 Ira, kakayanin ba na hindi lang kayo o sayang si Pwede umabot ng ganun. Baka hindi lang eh. In fact, the one question to me earlier this morning, I was with members of the diplomatic corps. Yung isang ambassador, the ambassador of Denmark asked me a question. Do you have the absorptive capacity to file all of these cases? How many people do you have at the ombudsman and how many cases are there? Sabi ko, wow, that's a good question. Kasi nga, we have 1,400 people here in this office. Kasama na ang Luzon, Visayas, Mindanao offices. And if you look at that, ilan ng lawyers natin dito? 400? We have roughly 400 lawyers. But if you look at the number of cases and the number of projects, you're looking at more than 1,000 projects na may problema. That's around 3 cases per lawyer only. Pero if you look at it, the volume involved and the court time involved, that's a lot of cases. Pero I think we will manage. And if you look at the staffing pattern of the Office of the Ombudsman, we can accommodate more lawyers here. And a lot of people are applying right now. We're evaluating them already. Kaya yung tanong na, will we be able to deal with this deluge of cases? I think we will. And ang kailangan lang dito, kaya nga kailangan ng dialogue with the Supreme Court and the Sandigan Bayan, is that they should be prepared to adjust their time schedules. Na we might be start trying cases morning and afternoon pagdating ng panahon. So much different from what life is right now. No, halos walang kaso, konting-kaunti ang kaso sa Sandigan Bayan. We expect a deluge of cases. Well into 2026, marami pa ifa-file dyan. Kasi ang dami naman nagre-report pa. I received text messages, pinapa-investigate ko. And some of them turn out to be positive, like Binyan, Laguna. May nag-text lang sa akin. So, pinadetermine ko sa fact finder, sa mga tao namin, meron. May problema din. So, we're talking about a lot of cases here. A deluge of cases will happen. Meron ba tayong mga priority na iba natin yung matataas na opisyal o yung doon muna tayo sa mga As they come eh. Pero siyempre, yung matataas sa opisyal, these were the high-profile cases. They will receive more attention. You will notice it more than the other cases. But actually, they're all of the same significance. But the higher your position, the bigger your responsibility. Kaya, tiis na lang. Kung pag ikaw yung mataas sa gobyerno, ikaw ang nakasuhan, tiis ka. Kasi, hiningi mo yung trabaho, ngayon, managot ka sa trabaho. Di ba? Panagutan mo yun. Sir, yung sa task force naman yun, guys, one question lang. Why do you need a separate task force for the... Kasi ano yan eh, it's a complete analysis that you need sa pagdating doon. Kasi yung River Drive alone is a multi-billion peso project or projects na nangyari. That's the River Drive spanning from Bacoor to Muntinlupa yan eh. Passing through Las Piñas. Mahaba yan. That's around 11 kilometers yung road. And then, yung perimeter niyan will be Villar properties ang marami. North and south of it. North and south boundaries from Muntinlupa to Bacoor. Meron talaga. Kaya kailangan talaga pag-aralan ng specialized group yan that are dedicated. I think that it should be something that it should have been done a long time ago. Pero priority yan. I think they need to. It's not a matter of them wanting to, but they will have to cooperate. Jara. Sa labor back on top of po dun sa ties nila sa mga firms na nakakuha ng
Yes, yes. Bukod pa yun. Oo. Pero Kasama na yon sa task force. Yung lahat ng Villar involvement. Just for scale, no? Just focusing on the 421 ghost projects. Easily 15 can be accused per ghost projects. So bilangin nyo ilan yun. Ganong karami. Ombudsman, just to contribute on the understanding of the deluge of cases. Understandably, per district, you can imagine already 15 or to 20 people being charged, involved in the illegal process. And you can have possibly 100 projects. Okay. But here comes the important aspect of restitution of the kickbacks. We don't need to prosecute them 100 times for the 100 cases they were involved. Because yung maximum penalty mo naman reclusion perpetua, nandun na rin yun But the important aspect here is to get back the kickbacks, the stolen funds from the government. So that will be part of our effort. It cannot be compromised. Kailangan ibalik yung nakaw na pera, ibalik sa kaban ng bayan. Sir, Zaldico, ano na po yung balak natin sa kanya? Siya po yung kasama sa, dapat nag-file na po ng counter affidavit, but he is abroad, sir. Ano na po yung next steps? As Biko said, he may lose the chance to fight his case. If he will lose by default. Kasi ang rules of court is also applies to people who are upset. You just have to leave it in their last known address. Sir, next steps po doon, ipapakancel na natin. Yes, pag nasa korte na. Pag may warrant na. Yes, we red notice. Ngayon, blue notice lang. So, we're able to locate him everywhere he is. Sir, anong intel nyo kung nasan siya ngayon? I think he moves between Spain and Portugal. He moves between the two countries, Spain and Portugal. Sir, kamusta yung investigation nyo po dun sa kanyang parang kanang kamay, yung staff niya, Estrada ba, or something, o all something. Sabi po ni Senator Marcoleta, siya po ay nasa ibang bansa na rin daw at binabantayan. Di ko man. I think that Yusek Andres will be the one to handle that later on. We continue to get information on names that could possibly be complicit in the transactions. And we're locating them. We will send them subpoenas as necessary for them to participate and, give the information on their participation in this illegal activity. Pero gagawin natin yan kasi we need to validate it. Hindi naman pwedeng bawat pangalan na banggitin, automatic suspect na. We have to have some corroborative or supportive evidence para isampina na rin natin siya. And we're validating that first. But I think we will proceed to calling them to give their statements. Ombudsman, maliban po dito sa mga nairekomenda na ng ICI, meron din po mga mangilan-ngilan na individual na nagpapile din po ng mga reklamo na may kinalaman sa mga proyekto sa DPWH. As of now ba, may bilang po ba tayo o may gano'ng karami itong mga biglang nagpupunta dito sa Ombudsman para magreklamo din na may kinalaman sa mga flood control or sa mga... Marami-rami rin Sabi ko nga sa inyo, text pa lang, pinavalidate na namin Kasi nga, we find it, these texts are coming from people that I know. So, pinapavalidate ko kagad. And then we build up cases. Marami. And people are encouraged to inform us on what they know because we will not waste their time. We will do something about it. For this specific case po, sir, yung nirefer po sa inyo ng ICI, may na-establish na rin po bang links yung contractor na si Mayor Villanueva with Senator Geraldine? May nakita namin pa kayo? No links have been established between with Senator Villanueva. None yet. Yes. We are still validating and we're hoping that there are more people who will be whistleblowers and give us the right information. The life of these cases depend on whistleblowers because the money is cash. So kailangan ng whistleblower. Other than that, it's difficult to connect unjustly or without due process. You cannot connect without due process. You cannot say that you presume that this man is there. So we have been evaluating all of this.
everything is possible because this is a crime, no? And a criminal has many ways to commit a crime. But you have to understand the meaning of the word mastermind. He is a mastermind, he's a genius. So we're fighting against a syndicated genius of criminals. Thank you. We'll accommodate one more question. Okay.